Muli, mapagpalang araw sa ating lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Dambana ni Jesus, ang banal na diwa na nasa bakuran ng Christ the King Mission Seminary sa siyudad ng Quezon. Tayo po ay nasa ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest ng Shrine. Magsitayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Ng Panginoon, bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong hingang ang lupa, sa panahon ng ani sa gana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa kapag ng Panginoon, ang bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Ang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang ika-27 linggo sa karaniwang panahon ng simbahan, at ang paksa ay ang pamilya, pagmamahalan ng mga asawa at ang pagkalinga sa mga bata. Sabi ni Juan Pablo, domestic church po tayo. Iyon ang ating ipanalangin. Bago natin pagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Pinadala ka ng Ama dahil sa laki ng kanyang pag-ibig sa sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tinuhog ng sibat ang iyong puso upang mapakilala ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Babalik ka sa wakas ng panahon upang papapanagutin kami sa lahat na aming ginawang mabuti at masama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarman, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon.
sama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamauwain ay nangingibabaw sa ginagawa naming kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo ay gawin mong mag-umapaw sa amin upang ang kasalanang ipinangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pabibigyang aming makamtan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, "Hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong." Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, yon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, "Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto." Babae ang siyang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpakailanman tayo ay basbasan ng ating poon. Magpakailanman tayo ay basbasan ng ating poon. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Magpakailanman tayo ay basbasan
tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Magpakailanman tayo'y basbasan ng ating noon, Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin, at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Magpakailanman tayo'y basbasan ng ating noon, Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin. Naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Magpakailanman tayo'y basbasan ng ating noon, magpakailanman tayo'y basbasan ng ating noon, Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahon, pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kaniyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya ay pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay, upang makapagdala ng marami sa kalwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng nagpapabanal at ng pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Buting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon ni Jesus, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, pinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya nila inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at sila'y maging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin na tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa na iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya ay nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito. Sinabi sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, pinatong ang kanyang mga kamay sa kanila, pinagpala sila. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yung nanay na giraffe, manganganak, upo lang sandali yan, lalabas yung baby giraffe, didilaan niya para matanggal yung bahay bata, bahay giraffe siguro ng baby. Tapos, tutulak niya ng kaunti. Nakikita ninyo ito sa Instagram, sa kung saan-saan, Netflix. Dilaan lang ng kaunti. Tapos, itutulak ng kaunti. Nakakatayo na kaagad. In a few minutes, yung bagong panganak na giraffe. Kumpara mo sa tao, ang tagal makalakad niya. Inaandador pa yan. Pag nakalakad na mag-isa, sakang pa yan. Hindi pa niya nababalance yung kanyang sarili. Natutumba pa yan lagi. Kailangan alalayan. Pagkatapos, yung baby giraffe, suso na kaagad yan. Ganon din yung bata. Kaya lang, yung baby giraffe, pagkaraan ng mga 2 linggo, tumitikim-tikim na yan doon sa mga bagong usbong na damo. Yung malambot pa para sa kanya. Yung bata, ilang buwan yan bago pakainin mo ng lugaw, yung mga malalambot. Pagkaraan ng ilang buwan, minsan 3 buwan, mabilis na tumakbo yung giraffe. Mahirap na habulin ng mga leon. Nag-iisa na yan. Yung tao, yung sanggol, ang haba ng pangangailangan na alagaan yung bagong panganak. Pakainin mo, padamitin mo. Ngayon, style na pampers na ngayon eh. Diapers na ngayon eh. Ang laki ng gasta mo dyan. Yung mga nanay pa na walang gatas, o kaya ayaw masira yung balingkinitan nilang katawan, pinapadede ka agad nung galing sa baka na pinulbos na gatas. Tagal yan. Tapos maglalakad, ang mahalaga,
kailangan maturuang magsalita yan. Kung hindi, hindi mabubuhay sa lipunan niya. So tuturuan mo pa. Pag pinalampas mo, yung mga hanggang 2 taon, yung iba medyo nadidelay ng kaunti, pero may nahanap sila na mga bata, hindi naturuan, hindi na nakapag-isip ng tama, hindi na natututo ng language, kasi may particular na panahon sa pag-development ng utak ng tao na kailangan turuan siyang magsalita. Tapos paaralin mo na yan. Nako. May nursery, may prep, kung mayaman ka. Tapos may K+12. Pagkatapos, magka-college. Kung doktor pa yan o kay abogado, 8 taon yan. Sa doktor, may internship, tapos mag-re-review ng board. Doktor na. Yung pamangkin ko, nag-specialize 3 taon yan na gutom yan. Humihingi pa rin sa nanay minsan. Kawawa naman. Pero, pag nakapag-specialize naman, sana mabawi niya yung kaniyang ginasta ng nanay niya. Ang haba nun. 28 years old ka na. Dahil gusto mong magiging dalubhasa, internal medicine, cardiology, urology, kung ano-ano pa, ang tagal mo dyan. Yung giraffe, ilang linggo lang, independent na. Ano ang punto? Ang punto, sapagkat ganyan tayo, extended ang dependency ng mga bata, iniutos ng Diyos. Magmahalan kayo hanggang kamatayan. Kailangan ng mga bata yan. Kaya sa Ebanghelyo, pagkatapos sinabi ni Jesus, yung galing sa first reading, galing sa Genesis 2:18-24. Kinote ni Jesus. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, pang sumama sa kanyang asawa, sila ay magiging iisa na. Pagkatapos niyan, mga bata agad-agad ang sinabi sa Ebanghelyo. Sa mahabang form, dito sa lumapit kay Jesus ang mga bata, nagalit yung mga apostoles, pinagalitan din sila ni Jesus, pabayaan ninyang lumapit sa akin yung mga bata. Extended dependency ng tao. Kaya kailangan. So iniutos ng Diyos dahil umangkop sa evolution. That's the way developmental psychology explains. Mahaba yan, kailangan may nanay at saka tatayan na mag-alaga dyan hanggang maging cardiologist yan. Yung mga seminarista, kinukuha namin yan pagkatapos ng high school. Dito, ang pamilya niya ito. Kailangan ng mga tao, kailangan ng tao, may pamilya siya. Noon, nasa Hoboken, New Jersey ako, sa St. Anthony Parish. Nagbakasyon kasi yung pare, ako ang nilagay doon. Nung andun ako, may taga Hoboken na lumapit na doon sa north na pinagbabaril niya. 16 years old na taga Hoboken, doon na tumira sa Massachusetts ba yun o kung saan. Kumuha ng assault rifle, pinagbabaril yung nasa kindergarten. Ang liliit na bata, 26, pinagbabaril na walang awa, pati 2 teacher pa ata. Laging nangyayari sa Amerika yan. Pinag-aralan, alam mo naman sila, magaling sila doon mag-aral. Yung mga nambabaril na lang sa McDonald's, sa school, kung saan-saan, 90% walang ama. Lumaki na walang ama. May biological, siguro nag-fertilize ng egg, sandali lang, malis na, parang tatay na giraffe. Hindi nakilala noong baby giraffe. Kailangan ng tao may ama. Dahil tayo nagtatanong, sino ba ako? Ikaw tao ka, ikaw lalaki ka. Ano ang magiging lalaki? Wala siyang model. Nahihirapan siya. So yun ang ating ipagdasal ngayon. Ang tanong kasi kaagad,
Sabi ng mga Pariseo, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Ganun din ang ating pinag-uusapan ngayon. Papayagan ba sa Pilipinas ang diborsyo? Ayaw ng simbahan niya. Pero yan ang pinag-uusapan. Missing the point. Kailangan yung positive ang ating tignan. Hindi COVID-19 ito, kaya positive tayo. Positive, hindi yung diborsyo kaagad, negative yun eh. Paano tayo lilikha ng lipunan na matulungan ang mag-asawa na palikihin ng maayos yung kanilang mga anak sa katotohanan na ang haba ng dependency period. Ang pangangailangan ng mga bata, mga anak sa kanilang magulang, ang haba, hindi kagaya ng mga giraffe at saka mga elepante at kung ano-ano pang mga hayop. Paano natin matulungan ang mga magulang? Lalo na ngayon, economic collapse. Hindi natin nabantayan ng ayos. Kulelat na tayo sa COVID-19 resiliency kasi sa kabila daw na parang draconian, very harsh, ang higpit, parang martial law yung ipinatupad sa atin. Dami pa rin namamatay. Mahirapan ang mga magulang niya. Dumating pa ang social media na wala nang inaatupag yung mga bata kundi ang kanilang cellphone. Emotional distress, hindi alam na ng ama kung anong pinaglalaro dyan na wala nang values. Grand theft auto siguro, kung ano-anong mga barilan dyan sa nahihirapan ng mga magulang. Ekonomiya, dumating ang social media dahil sa science and technology, tapos nasisira pa yung mundo. Yun ang ating pag-usapan, hindi yung papayagan pa ng Pilipinas na magkaroon ng diborsyo sa ating bansa. Siguro may mga nagkakamali. Ang maganda, pag-isipan natin, paano ang dapat gawin para hindi magkakamali, para kaunti lang talaga. Yun na lang ating gawing paparaan. Hindi kagaya sa Amerika na 56% ng kasal doon ends in divorce. Para pang trip to Jerusalem yung kasal sa Amerika eh. Parang si Elizabeth Taylor, divorce dito, hanap na ng iba. Tapos hanap na naman ng iba. Tapos bumalik kay Richard Burton, dinivorce, pagkatapos binalikan na naman. Paano ka makapagpalaki ng mga bata na ayos pag ganyan? Wala na tayong panahon dahil sa ekonomiya, kailangan magtrabaho ang tatay at saka nanay. Ang nagtuturo, yung yaya, kung anong tinuturo dyan na values niyan. Pagkatapos iiyak-iyak, magpapakounsel. Bakit nag-slash yung aking anak? Papabless ng kabaong ng kanilang anak na 21 years old, nagbigti. Hindi namin alam, Father Ben. Kasalanan kaya ng mga magulang yan? O kasalanan ng lipunan na lumikha tayo ng isang lipunan na masalimuot na. Sobra-sobra ng mga pangangailangan ang gusto niyang, pero yung mga fundamental needs, yung mga batayang pangangailangan ng bata, hindi natin natutugunan. Panalangin natin ang mga magulang ngayon. Panalangin natin yung mga dahil sa iba-ibang dahilan, 14 years old pa lang, buntis na, napilitang ipakasal, pinipilit naman, sabi ng simbahan, huwag mong pipilitin. Tapos 18 lang, naghahanap na rin ng iba dahil may mga pangangailangan na hindi natupad. Panalangin natin yung mga very young parents ngayong linggong ito. Panalangin din natin yung mga bata. Higit sa lahat, panalangin natin ang ating sarili. Na sana maging responsable tayo bilang isang lipunan na tulungan ang mga ama at ina, palakihin yung kanilang mga anak na ayos. Tayo rin ang maghihirap niyan eh. Kung maging butangiro yan, kung maging kidnapper yan, sa atin din babalik yan. Yan panalangin natin kay Jesus na lumaki, gaya ng sinabi sa pangalawang pagbasa ni San Pablo,
ang naging baby. Inalagaan ni San Jose at saka ni Maria. Kapatid natin siya. Inutusan niya tayo ngayon, pangalagaan ninyo yung mga bata. Yun ang ating pangunahing tungkulin. Ay, gulong-gulo na naman ang buong bansa kasi may certificate of candidacy na. Makalusas kaya yan sa problema natin. Yung iba, kumakati na ang kamay dahil mabibigyan ng 1,000 na naman ni Kong yan at saka ni Senador pagbili yung kinabukasan ng kanilang mga anak. Paparusahan kayo ng Diyos sapagkat utos nga ni Jesus na ating kapatid, lumikha kayo ng 1,000 na makatulong sa ama at ina na palakihin ang kanilang anak para maging isang responsableng mamamayan at mabubuting Katoliko na may takot sa Diyos, iniisip ang kapakanan ng iba at tumutulong din para maitayo natin ang isang lipunan na makatarungan, mapayapa, pinangangalagaan ang kalikasan. Magsitayo tayong lahat, pahayag natin ang ating pananampalataya sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, sa pag-ibig, tayo ay nilikha ng Ama, tayong lahat ay magkakapatid, at dahil sa parehong pag-ibig, tayo ay pinagbubuklod. Dumulog tayo sa kanyang mapagpalang pagmamahal na hindi magmamalayo kailanman, at ang ating itutugon sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pastol ng simbahan, maging buhay na tanda nawa nila ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa harap ng mundong puno ng puot. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga lider ng mga bayan, pag-ibig nawa ang manaig sa kanilang mga puso upang makapaglingkod sila ng matiwasay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mag-asawa at kanilang pamilya, maging sentro nawa ng kanilang relasyon ng Diyos upang sa pagkakataon ng hidwaan, matanto nilang sila'y dapat maging tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at may matinding pangangailangan, kalingain nawa sila ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong may malasakit at pagdamay sa kanilang kapighatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, madama nawa nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang piling sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal naming Diyos, dinggin mo nawa ang iyong nagsusumamong sambayan ng Kristiyano. Itulot mong madama naming lubos ang iyong pagmamahal sa mga tao, bagay at gawaing mabubuti sa buong Sansinuko. Sa parehong pag-ibig, kami naway makilala bilang sambayanan mo
sa pamagitan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, kung itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang na dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamakasalanan. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal. Sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanal. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi bago siya mamatay sa krus, samantalang naghahapunan kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay, nagpasalamat sa iyo, Ama, hinatiin niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay kunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Kaya sa pagunita, sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, tinapay na nagdudulot ng buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Ama, kalingain mo ang iyong sambayan ng Kristiyano na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo sa pag-ibig ang buong simbahang Katoliko, kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng simbahang Katoliko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na ang mga namatay dahil sa pandemya. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan, kasama ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ni San Jose na kanya esposo, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong pagtitiwalang manalangin tayo sa ating Amang nasa langit, gamit ang manalangin na itinuro ni Jesus, ang banal na diwa, Panginoon natin at Diyos. Niling namin, Panginoon, ay adya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian, pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan, malayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon, laging sumainyo. At sumainyo Inyo rin. Magbigayan kayo ng tandaan ng kapayapaan ni Kristo sa inyong mga kapatid. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan.
mag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito, katawan at dugo na ating Panginoong Kristo, naging ating kapatid sapagkat bumaba mula sa langit sa utos ng Ama upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan at dalhin pabalik sa kaharian ng Diyos. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at ipinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Puso ko'y binihag mo sa tamis
Manalangin tayo. Tumayo po ang lahat. Manaming mapagmahal, pagkaloob mo sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperator. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatanagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na makasan ang pangapakuna ng pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Saints Arnold Jansen and Joseph Reynadimitz, Ipanalangin ninyo kami. Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Panginoong Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala, pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagiin nawa niyang nananahan ang kanyang banal na diwa sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Minsan ang buhay ay isang awit ng ganda at mayroong liwanag na tatanglaw sa ating pagyapak. Minsan ang buhay ay isang awit ng buhay at siyang papawi nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tinilang
Niya'y buhay na Diyos lamang sa atin nagkaloob. Uy ng mahal, narito kaming awit-awit ang Ave Maria at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapaan pagkakaisa. Ang rosaryo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Puspos ka ng diwang banal, tinigin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng amang mapagmahal. May the Holy Triune God live in our hearts. Saints Arnold, Johnson, and Joseph Reynadimes, Pray for us. in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, bago ko maging ganap na pari, nais ko munang humingi ng kapatawaran, lalong-lalo na kay Samantha. Mahal ko siya pero hindi ko mahindian at baliwalain ang pagtawag mo. Kung talagang tinatawag ka niya, magpaparaya ako. Baunin mo to. Para kahit paminsan-minsan, naisip mo ko. Pagdasal mo na rin ako. I love you. Goodbye. Sinundan ko ang iyong tawag at napagdesisyonan kong pumasok ng seminaryo. Di ko man lubos maintindihan nung una, ginabayan naman ako ng Espiritu Santo. At sa aking pagpasok, tinanggap niyo ko bilang isang tunay na anak, Panginoon. Sa loob ng seminaryo, hindi lamang sa pag-aaral ako natuto. Natutunan ko din makasalamuha at makipagkaibigan. Kasama sila sa mga masasayang alaala ko bilang isang seminarista. Sa aking pagtungtong sa ika-5 at ika-6 na taon sa seminaryo, patuloy pa rin ang mainit na pagtanggap niyo sa akin sa Divine Word Seminary. Lalong lumalim ang pagkilala ko sa inyo, Panginoon. Naging mas malapit ako sa mga bagay na inyong nilikha dito sa daigdig kung saan ikaw ang naghahari. Kaya bago ko maging isang ganap na tagapaglingkod ng Panginoon, tanggapin mo nawa itong taos-pusong pasalamat ko sa iyo. Ito ang aking samot dalangin. Amen.
Ngayong isa na akong ganap na pari, hayaan mong ipagpatuloy ko kasama ng aking mga estudyante ang kalooban mong lumikha sa tulong ng iyong lakas at biyaya ng isang daigdig kung saan naghahari ka sa bawat puso. Isang daigdig na may kapayapaan at katarungan at pagkalinga sa kalikasan. May magpapatuloy pa kaya sa aking ginagawa, Panginoon?